Okay, good morning mga ka-FT. Okay, katulad po ng palagi natin ginagawa. Before we start, syempre kailangan natin magbigay ng isang Bible verse at ito yung John 3:16. Sabi dito, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Yan, maganda diba? Yan si God, ganyan niya tayo kamahal at binigay niya yung sarili niyang anak, yung buktong niyang anak para tupusin yung mga kasalanan natin, diba? Kaya sobrang blessed na kasama tayo sa mga tinawag niya, kasama tayo sa mga binigyan niya ng hope na makasama siya. At syempre mga empty, hindi lang sa kabaitan natin at sa mga ginagawa natin kabutihan ang paraan para makarating doon kay God. Ang only way lang talaga is si Jesus Christ, wala nang iba. Kaya yung mga ginagawa natin kabutihan, hindi natin tatanggapin at hindi tayo magre-repent at hindi natin aaminin kay God yung mga kasalanan natin, mababaliwala po lahat yun. Kaya yung only way is si Jesus Christ lang. Siya lang yung nag-iisang way para makarating tayo kay God. Kaya sa mga makikinig dito, mga ka-empty natin, ugaliin natin na magbasa tayo ng Bible. So sa mga gusto ng mga D-group, pwede kayong mag-message dito para at least makapag-Bible study tayo. Okay? So, maraming salamat. At syempre, before I start, kailangan syempre magpa-pray ka talaga. Yung palagi natin gagawin. Then, ito na naman, February 10, 2026. So, ito yung trade natin ngayon. Okay? So, check natin. So, ayun na nga, nag-8 a.m. na. So, ito naman yung hinihintay natin, di ba? Kailangan natin mag-start ng 8 a.m. para makita natin kung saan papunta yung market. Okay? Basta check lang natin dito guys yung yung 5-minute candlestick. Yan, 5 minutes candlestick para malaman natin kung saan papunta yung trend. So, wait natin. Medyo matagal pa to. Bala 8:02. Pagdating ng 8:05, yan, malalaman na natin kung saan papunta yung trend dyan. So, ayan. So dito 2 minutes na lang at magi-start na yung market. So habang hinihintay natin, so nakikita natin yung candlestick, di ba, yung kulay green. Paakyat siya ng paakyat, then bagya siyang bumabagsak. So pero hindi pa natin malalaman dyan kung uptrend ba siya o downtrend. So wait pa natin ng konti dito mga ka-empty. So bakit empty? Musikerong trader po, kaya empty ang tawag natin sa mga viewers natin o dito sa mga pwede maging subscribers natin. Sa mga interested dito paano ko ginagawa tong formula na to, ituturo ko sa inyo to. Just comment lang kayo dyan para at least malaman ko kung interested kayo at pwede kayo mag-PM sa akin sa Facebook account. Ilalagay ko rin dyan sa comment section. So ayun na, no, umabot na siya dun sa kulay pink. Yun na yung pinaka mataas na pinuntahan nung candlestick na yan, no? Yan. So pero pagdating dito, yan, bumabagsak na siya ng bumabagsak. Hihintayin lang natin guys yung pinaka 5 minutes time frame niya, yung first 5 minutes time frame, para malaman natin kung bababa ba siya or aakyat siya. Okay, wait lang natin As you can see guys, nakita nyo kanina, di ba, yung kulay dilaw na line na yun, tinapat ko dun sa may kasi dun, yun yung isa sa information ko na kung sakaling bababa siya, pwede kong gawing stop loss yun. So ayan, hinihintay pa rin natin almost ilang seconds na lang. Tapos nagulat ako dito kasi biglang bumagsak to. Yan,
nung bumagsak siya, doon ko na na-confirm na talagang downtrend na siya. So kaya ang ginawa ko dyan, naghintay ako yan, pinlat ko muna siya kung saan siya pumunta. Hinintay ko muna kung hanggang saan pupunta yung 1 minute time frame. Ngayon, nakita ko na yung market na pababa siya. Doon na ako nag-wait ng confirmation at kung saan ako mag-e-entry. Diyan, makikita nyo dyan mamaya kung saan ako nag-e-entry. Tapos yan guys, no? So nakita ko na hanggang doon siya pumunta ng 1 minute. Yan. Doon ako mag-enter ngayon ng sell. Ayan, mag-enter ako dyan. So ito na, hinihintay ko na yung yan. Basta dyan, nag-entry ako dyan ng sell. Tapos ang ganda na nangyari kasi bigla siya talaga bumagsak. Kaya ako nag-enter na. Tapos, kailangan talaga mag-set ka talaga kaagad ng stop loss mo para in case na bumalik siya, hindi maubos yung capital mo. Kasi guys, no, mga MT, pinaka-importante sa lahat kasi yung ma-protection na natin yung capital natin. Lalo na yung capital ko dito is lang to wala pang 3K to 2K lang yan dato. So kasi nga, nandito ako sa learning stage. Pero, ang ganda nitong formula na nakita ko na to. Ito, binigay sa akin ni God talaga to na itry ko nang itry. So far sa 10 trades ko 2 weeks ago, isa lang yung nagkamali kasi hindi naman lahat talaga ng trades talagang profit, no? Pero ang maganda dun, 9 trades ko is profitable siya. Then yung isang trade ko talo. Kaya parang sa 10 trade ko, siya mang panalo, isa lang yung loss. So napakaganda nitong formula na to. Pero kailangan ko pa rin siyang aralin talaga. Kaya simula nun, tinry ko ulit siya kanina. So kahapon nagtry ako pero dahil hindi ako nakapag-deposit, sayang yung trade. Pero tama na naman. Pero this time, ito may real money talaga to. So ginawa ko, nag-set ulit ako dito ng TP, yung take profit, para in case na biglang pumagsak siya, may sigurado na akong profit. Then, ang ginagawa ko kasi, pag ganyan guys, para secure talaga yung account mo, ang ginagawa ko dyan guys, nagtitrailing ako yan. Binababa ko yung stop loss ko, yung SL yan, binababa ko yan ng break even or panalo ng kahit konti, diba? Para at least hindi siya talaga masasabing na loss ka. Okay, so tingnan natin ulit guys yung mangyayari guys ha. Tapos ang confirmation ko dito na babagsak talaga siya. Mabutas yung tinatawag na support. Yung support niyan, ito kung makikita nyo, yung pinaka-dulo nun, yung support yung tawag doon. So pag nabutas niyan, yun yung confirmation na talagang bababa siya. Pero pag hindi niya nabutas siya, pwedeng umakyat yan. Gano'n kasi sa market. Kaya be careful tayo guys, no? Kaya kung hindi pa tayo masyadong maalam dito sa ganitong trading, much better na mag-aral muna tayo, at magtanong tayo. Kasi mahirap talaga manghula. So dati kasi gano'n ang ginagawa ko, talagang puro hula lang. Akala ko galing ko na, pero hula lang talaga yung ginagawa ko. So kung nakita nyo, no guys, na-break niya yung support doon, ibig sabihin pwede siyang bumagsak. Kaya ang ginawa ko nito, binaba ko ulit yung stop loss ko ng konti para $5 yata, at least kahit pa paano may $5 ako. Kung makikita nyo may $10 na yun, pwede na yun. So dahil mababa yung capital, pwede na yun. Pero kung malaking capital, medyo mas malaki talaga yung kinukuha ko. Yan, hintay ko pa nang hinintay yan kasi syempre ang goal ko kasi is maka 50 USD ako per day. Yun ang goal ko talaga. So kaya hintay ko pa yan. So ayan, nagulat ako dito, biglang bumulusok. So nung bumulusok siya, inano ko ulit yung stop loss ko ng 20 USD. Kasi ito paano? 20 USD, not bad na yun sa Pilipinas, di ba? Meron ka ng 1K yata yung 1K yun, di ba?
bad na yun. Yan, kaya yan, kung nakita nyo, di ba? Tapos, ang maganda doon, na-confirm ko na yung isang support ulit, nabasag niya. So, kaya, binaba ko ulit yung TP ko, then, kasi baka biglang tamaan, sayang, di ba? So, binaba ko ulit siya. Basta, importante sa akin, maka 50 USD ako. So, yan. Tapos, may isang pangyayari dito na biglang lumaktaw siya. Lumaktaw, nagulat ako doon. Kala ko nga na, natapos na yung trade ko. Pero, nakikita nyo, di ba, nag $27 na siya. Biglang umakay siya ulit ng 34. Kaya, nung binalikan ko siya, sabi ko, wait lang. Then, inusog ko ulit yung SL ko sa 30 USD ata yan. Tapos, hinintay ko. Ngayon, kung matalo man, 30 USD, not bad na yan. Profit is profit. Yun ang importanteng mindset natin, no? Lalo na mga beginners. Ako kasi beginner pa lang ako. Dito pa talaga ako sa learning stage. So, ang ginawa ko dyan, inusog ko ulit yung TP. Umabot yan ng 70 USD, guys. Pero, parang hanggang 64 yata. 64 USD yata yun ako. Pero not bad. 64 USD para nasa 3,500 na yun. Hindi masama yun, no? One trade for almost, wala pang 15 minutes. Wala pang 15 minutes kasi nag-start ako ng 8 a.m. Natapos to, alam ko mga 8:13 or 8:12 na gano'n. So, ayan. Kung makikita nyo, inusog ko yung dyan, mamaya, yung SL sa yung TP. Kasi talagang bigla siyang bumulusok. Takot ako baka makuha niya yung 50 na TP ko. Kaya ginawa ko, inusog ko ulit siya hanggang umabot niya ng 70 USD, alam ko. Check natin, guys, ha. Tapos yan, tingnan natin. Yan. Yan, umusog siya, diba, guys? Kung makikita niyo, takot ako yan. Yung ginawa ko, inusog ko pa yan. Yun. Yan, sayang. Tapos inusog ko yan. Kasi pwede pang lumaki talaga siya. Then, yung SL ko, yan. Sinagad ko na. Sabi ko, bahala na. Kung tapos. Kung hindi, okay. Importante, profit is profit. Yan. Pagkatapos niyan, inusog talaga yan. Sabi ko, okay na to. Okay na ako dito. Kaya nung tinamaan na niya, hindi na ako nagsisi kasi una, profit is profit. 64 USD pala yung nakuha natin dito, guys, no? Not bad sa beginner na katulad ko. So, sa mga interested dito sa formula ko, pwede comment lang kayo at pagtulungan natin. Baka may share kayo sa akin na mas magandang formula rin. Pagsamahin natin, baka mas maging maganda. Okay, guys, maraming salamat ulit mga ka-MT. God bless and see you tomorrow sa next nating trading bukas. I-update ko kayo kung ano mangyayari bukas sa trading natin. Okay?